Bago po tayong magsimula, tayo muna ay saglit na manalangin. Aming Ama na dakila sa lahat, sa umagang ito, kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagkataong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin para sama-sama ka naming sambahin, purihin ang iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo kami sa buong gawain na meron po kami sa araw na ito. Ihanda niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan upang kami ay maging karapat-dapat na magpuri sa iyong dakilang pangalan. Samahan niyo po ang iyong lingkod, bigyan ng sapat na kaalaman na maipaliwanag ng iyong buong husay ang iyong banal na salita at ganon din ang lahat ng tagapakinig. Dalangin din namin ang kapatiran namin na nasa daan pa. Pakaingatan niyo po sila, Lord, at ihatid sa dakong ito na ligtas at mapayapa. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan lamang naming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning. Ngayon malamig ang panahon at higit sa lahat, ngayon ay buwan ng mga puso. At dahil ngayon ay buwan ng puso, minabuti ko po na simulan ang ating pag-aral sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Kwento ng buhay pag-ibig, kwento na magpapaalab sa ating damdamin. Naalala ko lang po kasi nung panahon ng aking kabataan na kung saan pagkatapos namin mag-aral ng college, ako at ang aking girlfriend ay nagkalayo sa isa't isa. Ako'y napunta sa Taytay, yung girlfriend ko napunta naman sa Olongapo. At dahil malayo kami sa isa't isa, nandun po ang pananabik na magkita sa isa't isa. One time, araw ng Biyernes, araw din po ng sweldo. At dahil araw ng sweldo, minabuti ko po na kinabukasan, siya ay aking dadalawin sa Olongapo. Biyernes ng gabi, 12:00 na, hindi pa po ako nakatulog sa sobrang excitement. Dumating ang 1:00 ng madaling araw, 2:00, gising pa rin po ako. Kaya minabuti ko na bumangon, maligo, lumabas ng bahay, nag-abang ng jeep papuntang Cubao. Pagdating ko po ng Cubao, sumakay naman ako ng bus papuntang Monumento. At pagdating ko sa terminal ng bus sa Monumento, meron ng bus na nakaparada first trip via Olongapo. Pag akyat ko sa bus, ako rin yung first passenger. At habang ako'y naglalakad papasok sa bus, ako po ay sinalubong ng isang napakagandang awitin. Isang awitin na nagpapangiti sa akin. Awitin na nagpapakilig sa aking damdamin. Sapagkat ang awiting ito ay ganito. Tell Nora I love her. Tell Nora I need her. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Pati mga anak ko kinikilig. Ngayon lang nila nalaman ito. Kaya kilig na kilig ako nung mga panahong yon. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, sinusundan na naman ng isang awitin. Isang awitin na sumisira sa aking kilig. Ang awiting ito ay ganito. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Napakasakit, Kuya Eddie. Tell Nora I love her. Tapos susundan, please, release me, let me go. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, umalis na po yung bus. At habang nasa biyahe, ako'y nakaidlip sapagkat wala pa po akong tulog. At nagising na lamang ako nung maramdaman kong malikot ng takbo ng bus. Yun ang hudyat na ako ay malapit na sa aking pupuntahan.
Ibig sabihin, kami ay nasa zigzag road na ng Olongapo. At pagdating sa dulo ng zigzag road na yon, ako'y bumaba, tumawid sa kalsada, pumasok sa isang maliit na eskinita, umakyat sa 3 baitang na hagdan, at saka kumatok sa pinto. Subalit walang norang nagbukas. Muli pa akong kumatok sa pinto, wala pa rin norang nagbukas. Sa ikatlong pagkakataon, meron na pong nagbukas ang tiyahin ni Nora. Haplos-haplos pa sa kanyang muka dahil nagising lang sa aking pagkatok sa pinto. Daig ko pa yung incheck pag manligaw. At nang ako'y makita at makilala, laking gulat niya. Sabay sabi, nako, wala si Nora, kahapon pa umalis. Kaya pala, tell Nora I love her, wala pala akong Norang madatnan. Alam niyo po, yun yung first time na dinalaw ko siya, na sa Taytay pa rin ako nananghalian. Napakaaga ko pong umuwi. Mga kapatid, tunay nga po na masarap balik-balikan ang kwento ng buhay pag-ibig. Mga kwento na patuloy na nanariwa sa ating puso't isipan, mga kwento na hindi natin malilimutan. Subalit gaano man kaganda ang mga kwento na meron tayo tungkol sa ating buhay pag-ibig, pagsamasamahin man natin lahat ng kwento ng buhay pag-ibig na meron po tayo, kahit isama pa natin ang maging kwento ng buhay pag-ibig ni Pastor, ito pa rin ay walang saysay kung ihahambing natin sa tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam natin bilang isang mananampalataya kung gaano kalawak, kung gaano kalaki, kung gaano kahalaga, at kung gaano kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit ang sanlibutan ito, patuloy na binaliwala. Patuloy na hindi pinapansin, patuloy na hindi pinapahalagahan. At kung alam man ng sanglibutang ito, hindi nila ito pinapahalagan. Kaya ko po sinasabi ang mga bagay na ito sa ating ngayong umaga, sapagkat sa ating pag-aral, ito ay tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito po ay may pamagat, God's everlasting love. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At sa ating pag-aral ngayong umaga, mayroon pong 3 puntos. Ang una po, God's love manifested through His Son. Yan, ipinakilala sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Para lubos po nating maunawaan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay ating balikan ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hayaan niyo po, nabasahin ko sa inyo ang ilang mga talata na nagpapakita kung gaano katibay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto ko pong simulan sa John 3:16, ang pinakapaborito ng lahat, na kung saan sinasabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." Dito po sa talatang ito, napakayaman po nito. At mayroon po tayong 3 bagay na makikita. Ang una po, yung gift giver. Sino yung nagbibigay ng regalo? For God so loved the world that He gave. Gift giver. Pangalawa, yung gift, yung regalo that He gave His only begotten Son. Yung gift giver at saka yung gift given na yan. Ang kulang na lang yung receiver. At yun po ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kabilang na ba tayo
sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Madalas po, bilang isang tao, nakatingin tayo sa mga regalo na ibinibigay sa atin. Lalong-lalo na po, kung alam natin na isang mamahalin ang regalong natatanggap natin. Hindi po ba? Pinapahalagahan po natin ito ng husto, yung regalo na natatanggap natin. Pero madalas, nakakalimutan natin yung nagbigay ng regalo. Hindi natin iniisip paano niya pinaghirapan yung regalo na binibigay sa atin. Tayo ba? Nakikita rin ba natin kung ano yung paghihirap, pagtitiis din na ginawa ng nagbibigay ng regalo sa atin? Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po na tanungin ko ang bawat isa sa atin. Meron po ba dito sa ating kalagitnaan na hindi pa alam kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Meron po ba? Salamat naman at wala. Ang ibig sabihin, mababawasan ng 15 minutes ang ating pag-aral ngayong umaga. Ayan, ang saya-saya nila, ang ganda ng ngiti. Biro mo, 15 minutes ang mababawas sa ating pag-aral. Kaya ang natitira na lang, 1 hour and 15 minutes. So, balikan po natin. Gusto kong bigyan natin ng pansin sa pagkakataong ito, yung ginawa ng Diyos sa atin nung ibinigay niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak. Para lubos nating maunawaan, ganito po ang ating gagawin. Lahat ng mga magulang, ilagay po ninyo ang inyong sarili sa katatayuan ng Diyos Ama. Hindi bilang isang Diyos na makapangyarihan, kundi para lamang maramdaman natin ano yung nararamdaman ng Diyos nung ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak dahil mahal niya tayo. Pagkatapos mag-isip tayo ng pinakapaborito nating anak. At siya naman ang ilalagay natin sa katatayuan ni Jesus. Nakapag-isip na po ba kayo? Ayan. So kung handa na po kayo, kung may sakit ka sa puso, wag mo nang pakinggan ito. So bilang isang magulang, anong mararamdaman mo pagkatapos mong malaman na ang iyong anak ay ipinagkanulo at pinagtaksilan ng kanyang kaibigan? Hindi ba masakit? Anong mararamdaman mo na makita ang iyong anak na hinuhuli ng mga pulis o ng mga sundalo? Lalo kang magagalit. Bilang isang magulang, anong mararamdaman mo na ang iyong anak ay nililitis at patuloy na hinanapan ng kasalanan? At narito ngayon, anong mararamdaman mo na ang iyong anak ay hahatulan ng kamatayan? Gayong alam mo na yung anak mo walang nagawang kasalanan. Anong mararamdaman mo na makita na bago yung hatol ng kamatayan ay pinapasan sa kanya ang krus na kung saan siya ipapako? At habang pasan-pasan niya ang krus, patuloy na hinampas, patuloy na sinasaktan, patuloy na inaalipusta. Di ba napakasakit sa part ng isang magulang na makita ang iyong anak na gano'n ang kalalagayan? Anong mararamdaman mo na ngayon habang nakapako sa krus yung anak mo, sumisigaw, nauuhaw ako, pagkatapos ang binigay ay suka,
Pasensya na po. Anong mararamdaman mo? Na makita ang iyong anak na nalagutan ng hininga. Di ba napakasakit sa part ng magulang? At higit sa lahat, sino ba ang Diyos? He is the most powerful God. Kaya niyang patayin, lipulin ang mga sundalong nananakit sa kanyang anak sa isang kumpas, sa isang salita. Pero hindi niya ginawa. Alam niyo kung bakit? Dahil mahal na mahal niya tayo. Dahil nakatingin siya sa atin. Dahil kung gagawin niya yon, hindi mapapasa atin ang pangako na buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Na ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak. Mailigtas lamang tayo sa tiyak na kapahamakan. At narito pa po ang ilang mga talata na nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tingnan po natin sa Romans 5:8. Sabi nga po dito, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. John 15:13. Walang may lalong dakila ang pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Tayo, ano ba ang ibinibigay natin sa ating minamahal? Di ba kadalasan, pag may nabigay tayo, pag mahal natin ang isang tao, binibigyan natin ng chocolate, hindi po ba? Binibigyan ng bulaklak, tuwang-tuwa naman yung minamahal natin. Pag binibigyan ng bulaklak. Kaya kung iniisip mo na yung bulaklak na ibibigay mo ay hindi malantas, ang taon na, plastic na lang ng bulaklak ang ibibigay mo. Ayan, hindi po yan malalanta. Pero ang Diyos, hindi lang material na bagay ang binibigay sa atin, kundi ang kanyang buhay mismo. Kaya ang sabi sa talatang ito, walang may dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. May hihigit pa po ba sa ganung pag-ibig na yung ibinibigay ay buhay, hindi simpleng bagay. Buong buhay ang ibinibigay. 1 John 3:16. Dito'y makikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay hindi dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. At ganun din po sa Romans 8:31-32. Dito po nagsisimula yung ating scripture reading kanina. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Sino ang laban sa atin? Verse 32. Siya na hindi ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay sa atin dahil sa ating lahat. Napakaliwanag. Dahil sa ating lahat. Hindi lang para kay Brother Romy, para sa ating lahat. Bakit hindi naman niya ibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kung kaya niyang ibigay ang kanyang nag-iisang anak, lalo pa yung ating pangangailangan. Lalo pa yung ating araw-araw na pangangailangan. Kung minsan nag-alala tayo sa ating mga araw-araw na pangailangan. Pero tandaan natin, nariyan ang Diyos na magbigay sa atin, na mag-provide sa atin ng ating araw-araw na pangangailangan. Magtiwala lang tayo sa Kanya.
at hindi niya tayo bibiguin. Tulad po ng sinabi ni Pablo na tayo ay pinawalang sala ng banal na dugo ni Jesus. Sa Romans 5:9, sabi nga, lubha pa nga kayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Inaring ganap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tuloy ko po ang pagbasa. Ay mangangagligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakaganda po. Ano yung galit ng Diyos sa atin? Sa mga makasalanan, sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Yun po yung parusang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Sa mga talatang ito, ay ipinapakita ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Para po ma-appreciate natin ang mga bagay na ito, dapat maunawaan natin na mayroong impyerno. At dahil may impyerno, walang dahilan para hindi mo tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. O kahit na walang impyerno, dapat pa rin natin tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tingnan po natin ang sinasabi sa Lucas 15:22-24. Ang sabi dito, at nangyari na nangamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Verse 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Yung sinapupunan po na yan ay hindi sa loob ng tiyan. Sa kanyang piling, sa kanyang tabi, sa kanyang nasasakupan. Verse 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Bakit siya nagmamakaawa? Kasi nasa impyerno siya. Nararanasan niya yung hirap doon sa impyerno. Maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Gaano kaya katinding hirap ang naranasan ng taong ito doon sa impyerno? Biro mo, ang kahilingan lang niya, itubog lang yung daliri. Gaano karami ang tubig na makukuha pag itubog mo lang yung daliri mo doon. Tapos palamigin ang kanyang dila. Isang napakaliit lang na bagay, pero para sa kanya, napakahalaga. Yung isang drop, isang patak ng tubig siguro, napakahalaga sa kanya para maibsan yung kanyang nararamdaman, para palamigin ang kanyang dila. Sa sitwasyong ito nating narinig, na-imagine ba natin kung gaano kahirap sa impyerno? Di ba napakahirap? Isipin mo na lang, walang katapusang paghihirap. Naisin ba natin na ang ating kaluluwa ay may pahamak sa impyerno? Tandaan po natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya si Jesus upang iligtas tayo sa walang hanggang pagdurusa. Kaya masasabi ko, mapalad kayo, mapalad tayo.
Mapalad ang mga taong tinanggap si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At ngayong ligtas ka na, ang tanong, papaano naman ang ating mga mahal sa buhay? Papaano naman ang ating mga kaibigan? Papaano naman ang ating kapwa, ang ating mga kapatid? Gayong ang tanging pag-asa lamang nila ay si Jesus. At ito po yung dahilan kung bakit kailangan nating ibahagi sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. So napakahalaga po na papel na ginagampanan ng isang mananampalataya. Responsibilidad mo. Responsibilidad natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Na ibahagi ang daan ng kaligtasan sa kanila. Gusto ba natin na yung mga mahal natin sa buhay ay mapahamak doon sa impyerno? At ngayon, tatanungin ko kayo ulit, tunay nga po ba na tinanggap na natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas? Alam niyo si Pastor Nantes sa aming laymen, lagi niyang sinasabi, hindi nangangahulugan na nandito kayo sa Bible study, na linggo-linggo nasa simbahan kayo, ay ligtas na kayo. Sapagkat ang kaligtasan makamtan lamang natin kung totoo at taos sa ating puso ang ating pagtanggap kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At kung sinasabi mo na ikaw ngayon ay ligtas na ikaw ngayon tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, isa lang ang ibig sabihin nun, ikaw ngayon ay John 1:12 na. Alam niyo yung John 1:12? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na ng Diyos, ikaw ngayon ay nasa kapangyarihan na ng Diyos. At ito pa po ang isang magandang balita. Dahil nasa kapangyarihan ka na ng Diyos, then no one can separate you from the love of God. Ito po yung kalawang puntos na ating pag-aralan ngayong umaga. God's love can never be taken away from us. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat? Yes, di ba? At kung naniniwala ka na ang Diyos ang mapangyarihan sa lahat, dapat maniwala ka rin na wala ni isang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Malinaw po ang sinasabi sa Biblia. Ito po ay isang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay para sa atin, para sa mga mananampalataya na dapat nating panatilihin. Tulad ng sinasabi sa Romans 8:35. Napakalinaw po ng sinasabi dito. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? At gayon din sa verses 38-39. Binibigyan din diin na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kung susundan natin yung mga sumusunod na sinasabi doon, ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Ito yung mga bagay na madalas naging dahilan kung bakit nasira ang relasyon ng mag-asawa,
ng pamilya, ng mag-anak, dahil sa mga bagay na ito. Alam nating lahat, maraming mga pamilyang nasira dahil sa kahirapan. Yung tatay iniwan ng nanay, yung nanay iniwan ng tatay, at ang kawawa ay ang mga anak. Pero salamat sa Diyos, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi naging hadlang para tayo ay mahiwalay sa kamay ng Diyos. Sino ba naman ang mangahas na agawin ka sa kamay ng isang makapangyarihang Diyos? At tandaan po natin, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinapakita sa atin sa iba't ibang paraan, lalong-lalo na sa panahon ng kahirapan. Kung umaattend tayo ng prayer meeting, doon natin naririnig paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Di ba, sarap pakinggan yung mga patotoo ng mga kapatiran natin na ospital, tapos sabihin, ang bill namin umabot na 1,500,000. Pagkatapos mabalitaan mo, wala silang binayaran. Ganyan kumilos ang Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Isipin natin na tayong lahat ay binibigyan ng pagsubok. Hindi mo masabing Kristiyano ka kung wala kang pagsubok sa buhay. Pero ang Diyos hindi magbibigay sa atin ng isang pagsubok na lampas sa ating kapasidad, lampas sa ating kakayahan. Unang Korinto 10:13. Anong sabi? Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matiis ng tao. Napakalinaw ng sinabi ng talatang ito. Yung mga tukso na dumating sa ating buhay, yaong mga tukso na kaya nating tiisin bilang isang mananampalataya. Ituloy ko po, datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo ay tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Pero merong paalala po dito. Tingnan po natin yung karugtong. Kundi, ito po, kalakip din ng tukso. Ano ra yung kalakip ng tukso? Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Bakit maraming mga tao ang bumagsak, nahulog sa tukso? Ay hindi sila umilag eh. Di ba? Hindi sila umiwas. Wini-welcome yung mga tukso na dumating sa buhay. Kayo anong nangyari? Lumayo sa Panginoon. At babalik na lamang sa Panginoon kung pinalo na ng Panginoon. Saka lang niya ma-realize. Kaya na malinaw po ang sinabi sa talatang ito, gagawin naman ninyo ang pag-ilag. Dapat umiwas tayo sa mga tukso na dumating sa ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga suliranin sa pamamagitan ng pananampalataya. At naniniwala po ako na kung gagawin natin ito, Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Normal lang sa isang tao, lalong-lalo na sa isang mananampalataya na makakaranas ng pagsubok sa buhay. Pero may dahilan kung bakit ito pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa ating buhay.
Alam niyo ba kung bakit pinahintulutan? Yung mga pagsubok na yan, ito ay para sa ating kabutihan. Kung wala ang pagsubok sa buhay mo, wala ang problema, paano mo mapatunayan na ikaw ay isang matatag ng Kristiyano? Hindi po ba? Tulad ng isang puno. Paano natin masabi na napakatibay ng tayo ng isang puno kung wala yung bagyo na dumaan sa buhay niya? Ganun po ang buhay. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, huwag tayong magalit sa Panginoon. Dahil ang mga ito ay para sa ating kabutihan. Romans 8:28. Alam nating sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, hindi para sa masama, para sa ikabubuti nating lahat. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa layunin. May mga pagkakataon na akala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon. Hindi ako mahal ng Panginoon. Ngayong naghihirap ako, iniwan na niya ako. Totoo bang may Diyos sa mundo? Kung minsan ganoon ang ating iniisip. Alam niyo ba yung poem sa Footprints in the Sun? Di ba nung una, ilang footstep meron, nung bandang huli, nakita niya isang pares na lang ng yapak. At sa pagkakataong iyon, akala niya iniwan na siya ng Panginoon. Pero anong sinabi ng Panginoon? Anak, hindi kita iniwan. Yung mga yapak na nakikita mo, yun ay aking yapak. At ikaw ay aking kalong-kalong. Ganun po ang Panginoon. Minsan akala natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero magugulat na lang tayo, nariyan pala ang Panginoon sa ating tabi. Hindi pala niya tayo pinabayaan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Pablo, ano sabi niya? Na kahit ang kasalukuyan at ang mga bagay na darating pa, marami pa tayong pagsubok na harapin habang nabubuhay tayo sa sanlibutang ito. Huwag nating sabihin na laging smooth ang ating buhay. Bahagi na po yan ng ating buhay. Kaya sabi niya, kahit ang mga bagay na darating ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi ni Pablo. Bakit? Yun yung tanong. Bakit hindi makapaghiwalay sa atin ang mga bagay na ito sa pag-ibig ng Diyos? Sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ginagawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At kung ang kaligtasan ay nakasalalay o nakadepende sa ginawa ni Kristo, ito ang tanong. Ay nakadepende naman pala sa ginawa ni Kristo. Malaya na ba akong gumawa ng kasalanan? Yes, malaya na ako. Mahal naman ako ng Diyos eh. Okay lang siguro na gumawa ako ng kasalanan. Okay lang na mamuhay ako ng kasalanan. Yun po ba ang sagot? Romans 6:2. Hinding-hindi, sabi sa Romans 6:2. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamuhay sa pagkakasala? Patay ka na sa kasalanan eh. Dati nasa putikan ka. Inalis ka na doon sa putikan. Nilagay ka na sa malinis na lugar. Hindi ka na patay sa kasalanan. Nanaisin mo pa ba na ikaw ay mamuhay sa kasalanan? Hindi. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang,
Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang mga bago. Bago ka ng nilalang. Wala ng dahilan para bumalik ka sa nakaraan. Wala ng dahilan para mamuhay ka pa sa pagkasala. Ikatlong puntos po. God's love through His death will bring us everlasting joy. Wow, sarap, di ba? Ano yung idudulot? Ano yung ibibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus? Everlasting joy. Walang hanggang kaligayahan. Romans 8:18 to 19. Anong sabi dito? Sobrahan. Para sa akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan, hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Yung mga paghihirap natin ngayon, yung mga pagtitiis na meron po tayo, hindi po ito maihahambing sa ipapahayag sa atin ng Diyos balang araw o pagdating ng panahon. Verse 19, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nawala na. Tayo, nananabik ba tayo? Na ihayag ng Diyos sa atin, anak, mahal na mahal kita. Alam niyo po, sa mundong ating kinalalagyan, na kung saan ito ay punong-puno ng karahasan, punong-puno ng kalupitan, punong-puno ng kasamaan. Kung narito tayo ngayon sa isang napakagalong mundo, ano ang tanging pag-asa natin? Ano ang ating pinakamalaking pag-asa? Alam niyo ba kung anong sagot? Langit. Di minsan ba pumasok sa ating isipan kung gaano kaganda ang langit? Dahil kung alam natin kung gaano kaganda ang langit, walang dahilan para hindi tayo manabik na pagdating ng panahon sa langit ang ating punta. Hindi po ba? Tingnan natin kung paano ipaniliwanag ni John ang langit. Ayan, para lubos nating maunawaan. Revelation 21:18 to 20. Verse 18, batong jasper ang pader. Wow. At ang mga lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal, pure gold. Yung pure gold natin dito, grocery ang laman. Hindi ginto. Di ba? Pero doon sa langit, pag sinabing pure gold talaga. Hindi fake. Hindi yung plated lang siya. Verse 19, anong sabi? Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Napakaganda po. Mamahaling bato. Hindi mo na kailangan mag-ipon ng maraming pera para makabili ng mamahaling bato. Sa langit nandoon na lahat. Verse 20. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan. Ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Gaano kaya kalaki yung perlas? Isang pirasong perlas. Kaya niyang gawin ng isang buong gate. Hindi lang pinto, gate. Di ba napakalaki ng gate? Sabi nga dito sa Pilipinas, o sa mundo, ang pinakamalaking perlas, kung hindi ako nagkamali, 34 or 36 kilograms na natagpuan sa Palawan. Pero yung doon sa langit,
Gaano kaya kalaki ang perlas na yon na ginawang pinto or gate? Di ba napakalaki nun? Na-imagine ba natin kung gaano kasarap ang lumakad sa mga kalye doon sa langit? Na kung saan ang mga nakikita natin ay ang mga mamahaling bato, ginto, gintong lantay. Kung dito sa mundo, nag-iipon tayo ng malaking halaga para makapunta tayo sa mga magagandang lugar. Taon ang ipon natin. Makapasyal lamang tayo sa magagandang lugar sa sanlibutan ito. Pinaghandaan po natin yan. At alam natin na makapagbigay ito sa atin ng kasiyahan. Pero tandaan po natin, yung kasiyahan na ibibigay ng mga magagandang tanawin sa mundong ito ay saglit lang. Pag uwi mo, lupaypay ka na, ubos na yung pera mo. Hindi po ba? Pero sa langit, yung kagandahan doon, yung kasiyahan na ibibigay sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Mga mahal kong kapatid, heaven is our home. Ang langit ay ating tahanan. Tahanan ng mga sumasampalataya kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Pero alam nyo, kung ano yung pinakamahalaga sa langit, hindi yung ganda ng langit, hindi yung karangyaan ng langit, kundi ang iyong maging presensya, ang iyong maging kalagayan kung nandoon ka na. Anong saysay ng ganda ng langit? Anong saysay ng mga ginto na yan? Anong saysay ng mga mamahaling bato kung wala ka doon? Hindi po ba? Sino lang makinabang doon? Yung nandoon. Yung mga taong sumasampalataya kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Tingnan po natin ang sinasabi sa Revelation 21, 3-4, 3b. Naninirahan siyang kasama niya at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. Sino na yung kasama natin sa langit? Ang Diyos. At siya ang maging Diyos natin. Verse 4. At papahirin niya, ito pa yung maganda, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Papahirin ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating bagay. Di ba napakasarap? Hindi na tayo mamamatay pa. Nandoon ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin. At ngayon, itatanong ko po sa bawat isa sa atin. Pagkatapos nating malaman, pagkatapos nating makita kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ang tanong, mahal din ba natin ng Diyos? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya ang sanlibutan, hindi po doon nagtapos. Mayroong action na ginawa, yung pagbigay ng kanyang kaisa-isang anak. Tayo, kung sinabi ba natin na mahal natin ang Diyos, sapat na po ba yun? Di ba hindi? Kung mahal natin ang Diyos, ano yung mga bagay na ginagawa natin bilang pagpapatunay na mahal natin ang Diyos? Kumusta po ang ating Bible reading? Nagawa pa ba natin magbasa ng salita ng Diyos? Bakit napakahalaga
sa isang mananampalataya na magbasa ng salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos, makikilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Naalala niyo yung sinabi ni Pastor Jerry? Na yung love letter ng girlfriend niya, tinago sa ilalim ng unan, at paulit-ulit na binasa dahil mahal niya ang kanyang girlfriend. Dapat tayo ganun din. Kung mahal natin ang Diyos, walang dahilan para hindi natin basahin ang kanyang banal na salita. Di po ba? Kumusta ang ating prayer life? Gaano tayo kadalas manalangin? Lagi ba tayong nananalangin? Ano yung mga bagay na ipinapanalangin natin? Ano yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos? Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang American preacher. Sabi niya, pray, pray, and pray. Ganda ng sinabi niya. I really believe the power of prayer. Yun yung sabi niya. But, merong 12% but. But, even if the entire people of America, sabi niya, will pray 365 days a year, 24 hours a day, still, the people of America will go to hell. Napakabigat po ng salitang binitawan ng mga ngaral na ito, which is true. Do you know why? Sabi niya, because praying alone is just like walking with one leg. Can you walk with one leg? Of course not. You can hop, you can jump with one leg, but you cannot walk with one leg. Sabi niya, remember that God commanded us to go into all the nations, or God did not command us to go into all the nations and pray. But instead, God commanded us to go into all the nations and preach the gospel. But, ayan na naman, preaching alone is just like walking with one leg. Pilay pa rin. Pag preaching lang ang gagawin mo, pilay pa rin. Kaya sabi niya, we need to pray, preach, pray, preach. Alam nyo tayo mga Pilipino, hindi magpapatalo. Kaya ako, hindi ganun. Sabi ko, pray, preach, read the Bible. Pray, preach, read the Bible. Why do we need to read the Bible? How can you preach if you don't have knowledge about God's words? Hindi po ba? Kaya napakahalaga po na bilang isang mananampalataya, tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Sa loob po ng maraming taon na sinasabi natin that we are Christians, ilang kaluluwa na ang nailapit natin sa Panginoon. Ilang kaluluwa na ang nabahaginan natin ng salita ng Diyos. Mga mahal kong kapatid, napakahalaga. It is a command. Utos po yun sa atin na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Medyo napahaba na po ata ako. So in closing, dito ko na po tatapusin. Let us all remember that God's love is relentless. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang humpay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. And His love manifested through His Son, Jesus Christ. That His love can never be taken away from us. And through His death will bring everlasting joy. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat
nakita namin kung gaano mo kami kamahal. At dahil sa iyong pagmamahal sa amin, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang hindi kami mapahamak, kundi makamtan namin ang buhay na walang hanggan doon sa langit. At dalangin namin sa umagang ito, Ama, na nawa kami rin ay makita rin sa aming buhay ang tunay na pagmamahal namin sa iyo. Hiling namin na patuloy mo kaming samahan sa pananambahang ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan lamang namin, Panginoong Hesus. Amen.